Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan po, meron na lang po tayong 5 days. Amen po, before po mag-Christmas. At ako po ay bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas po. Ano po, so before po tayo mag-start ng gawain ng Panginoon, ngayong hapon tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na sa mga oras na ito, Lord, kausapin mo kami. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming turuan. Bigyan mo kami ng puso na sensitibo sa Espiritu mo. Puso, Panginoon, na mapagpakumbaba at handang tanggapin ang lahat ng salita ng Diyos na mapapakinggan namin. Salamat, Panginoon. Patuloy kang mag-glorify sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, isa po ulit na mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Katulad po ng topic po natin ngayong linggong ito ay sabi niya doon, Christ came to do things. Amen po. Si Kristo ay dumating para gawin ang bagay na pinag-aaralan po natin ngayong linggo. Amen po. Ito po yung mission ni Jesus. Katulad po ng sinabi sa John chapter 10 verse 10 sa Magandang Balita, Biblia. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Amen po. Kasama po dito yung 10 bagay na pinag-aralan po natin at pag-aaralan pa natin ngayong linggo. Na sabi niya, si Kristo ay dumating para gawin ang 10 bagay na ito. Ano po, ulitin ko po ulit ang sabi po ng John chapter 10 verse 10. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Kung mapapansin po natin, hindi sinabi ng Diyos sa verse na ito, naparito ako upang ang mga tao, amen po, ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, naparito ako upang ang mga tupa, para sa mga tupa, amen po, para sa mga Kristiyano, para sa mga tumanggap kay Kristo bilang Diyos at kanyang sariling tagapagligtas. Amen po. At ang tupa po ay kabilang sa kawan na tinubos ng Diyos sa walang iba kundi sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Amen po. At pang-7 po na ginawa ni Jesus nung siya po ay dumating dito po sa lupa. Sabi niya dito, give life for the church. Ayan, Christ gave His all for the church. Amen po. Katulad po ng sinabi sa Efeso chapter 5 verse 26 to 27, basahin po natin. Sabi po dito, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Alam po natin na ang head ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus at ang kanyang katawan ay walang iba kundi tayo, ang simbahan. Amen po, ang body of Christ. Amen po. At sa pang number 7 po, sabi niya dito, Christ came to do things. Number 7, give life for the church. Ulitin ko po ulit, Christ gave His all for the church. Ang lahat ng mayroon siya ay ibinigay niya sa atin. Ang sabi niya dyan sa number 7, binigyan niya ng buhay ang simbahan.
Amen po. Wala siyang itinira sa sarili niya. Gaya po ng sinabi niya sa John chapter 10 verse 18. Sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Kasi sabi niya dito, kusa ko itong ibinigay. Amen po. Kaya nga po, ngayon tayo ay nakakaranas ng kagalingan sa sakit. Tayo po ay nakakaranas ng kasaganahan. Nakakaranas po tayo ng solusyon sa mga problema natin sa buhay. Dahilan sa pang number 7 na ginawa ni Kristo nung siya po ay narito sa lupa. Amen po. Christ give life for the church. Amen po. Sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 sa ang salita ng Diyos version. Kahit na mayaman siya doon sa langit, katulad po ng nabanggit sa atin ni Pastora Desiree, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Katulad po ng nabanggit ni Pastora Desiree sa live na bakit si Kristo ay dumating dito sa mundo para lang ba sa wala? Hindi po. Meron siyang misyon. Amen po. At ang pang-7 po ay yung bigyan niya ng buhay ang simbahan. Give life for the church. Amen po. Kaya nga sabi niya dito, siya, kahit na siya ay mayaman doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin. Para sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Marami pong paraan na tinuturo sa atin ang Biblia paano natin makamtan ng kasaganahan na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Katulad po ng sinabi po sa John chapter 10 verse 10. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang pinakadahilan kung bakit si Jesus ay naparito po dito sa mundo ay para sa atin. Amen po. Wala siyang personal agenda. Bakit siya naparito sa mundo? At ang isa sa mga rason kung bakit siya naparito sa mundo ay yung bigyan niya tayo ng buhay. Ang simbahan, sabi niya, give life for the church. Kaya nga po, ito ang reason bakit sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 53 verse 5 sa MBB version, sabi niya po dito, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Naparito siya para bigyan ng buhay ang simbahan. At kasama po doon sa buhay na yon ay yung makaranas tayo ng kasaganahan. Makaranas tayo ng kagalingan sa sakit. Amen po, makaranas tayo, magkaroon tayo ng buhay na sabi nga po sa John chapter 10 verse 10, ganap at kasiya-siya. Amen po. Kaya natin nararanasan ng kagalingan, kasaganahan ay dahilan sa ibinigay ng Panginoong Hesus ang buhay niya para sa atin. Amen po. At ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nga po sinabi niya sa John chapter 3 verse 16, ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung reason, pang-7 reason bakit ito yung mission ni Jesus. Bakit siya nagpunta dito sa mundo ay yung bigyan niya ng buhay ang simbahan.
Amen po. At katulad po ng sinabi sa John chapter 3 verse 16 at sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ito po ay nakuha natin sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, hindi dahil sa tayo ay mabuti. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Amen po. Hindi dahil sa tayo ay nagpapakabait. Hindi dahil sa pinipilit natin na mamuhay ng malinis sa harapan ng Diyos. Amen po. Ang sabi niya po sa verse na ito, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus. Kaya nga po, sabi po ng Psalms, ano nga ba ang maigaganti nating mga tao sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kasi Christ gave His all for the church. He gave life for the church. At ang isa po sa maigaganti po natin sa Panginoong Jesus sa lahat ng kabutihan niya sa atin ay yung ibigay din natin ang buhay natin sa Kanya. Amen po. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Huwag, sabi nga po ni Pastor Boy, huwag porsyento lang. Huwag 10% lang yung ibigay natin sa Panginoon. Amen po. Katulad po ng ating Panginoong Jesus. Siya ang unang, sabi niya doon, walang makakakuha ng buhay ko sa akin sapagkat kusa ko itong ibinigay. Amen po. Para kanino? Para po sa atin. Amen po. Ulitin ko po ulit, ang maigaganti natin sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa bawat isa sa atin ay yung ibigay din natin ang buhay natin sa Kanya. Ay yung ipagamit natin yung buhay natin sa Kanya. Amen po. Walang amount ng material na bagay. Walang amount ng anumang bagay ang maibibigay natin sa Panginoon para mabigay natin sa Kanya yung karapat-dapat na pasasalamat sa Kanya. Sabi nga po sa kanta, kulang ang lahat ng tula o maging mga salita. Amen po. Pero ang isa sa maibibigay natin na ganti sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa atin ay yung pagbibigay din natin ng buhay natin sa Kanya. Kaya nga po, wag po tayong manghihinayang na ibigay ang buhay natin sa Panginoon dahil si Jesus, wala siyang itinira sa sarili niya. Ibinigay niya lahat para sa simbahan, para sa atin, para sa kapakinabangan natin. Amen po. At ito po yung magaganti natin sa Panginoon. Yung ibigay natin yung buhay natin sa Kanya ng may kagalakan. At ito po ay ipagamit natin sa Diyos. Amen po. So yung pang number 8 po, sabi niya po dito, Christ came to do things. Ang pang number 7 po, give life for the church. Ang pang number 8 naman po ay Christ came to do things. Sabi niya dito, number 8, redeem from iniquity. Sa Tagalog po, si Jesus ay dumating para tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. Amen po. Sinearch ko po sa internet ang pagkakaiba ng sin, ng transgression, at ng iniquity. At base po doon sa nakita ko po na result ng pagsasaliksik ko po, ang sin, sa Tagalog po ay kasalanan. Sabi niya po dito, it is when you violate God's law. Ito yung bagay na nagawa mo na. Pero ang transgression po, in English po, paglabag. It is the actual act of violating the law. Ito yung ginagawa mo. Amen po. Ang iniquity naman po, ito po yung sin at its worst.
O kung sa Tagalog po, ay yung kasamaan. Amen po. At katulad po ng sabi po sa Genesis chapter 6 verse 5 sa MBB version. Ito po yung time na nagsisi ang Diyos, si Yahweh, na nilikha niya pa ang tao. Bakit? Kasi sabi po sa verse na ito, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Amen po. Ulitin ko po ulit, pang number 8 na ginawa ni Jesus ay sabi niya dito, redeem from iniquity. Ang sabi po ng Tito chapter 2 verse 14 sa MBB version, pinalaya niya tayo sa lahat ng kasamaan. Amen po. Hindi lang niya tayo sinave from sin. Katulad po nung number 1 na topic natin ngayong linggo po, di ba po, save from sins. Kundi sabi niya dito, ni-redeem niya rin tayo from iniquity. Tinubos tayo ni Jesus sa kasamaan. Amen po. At ang nakuha po natin nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus, at tayo po ay muling napalapit sa Diyos, ay yung nagkaroon tayo ng kalayaan. Amen po. Lumaya tayo sa mga bagay na nagpapaalipin po sa atin. Kaya nga po, no wonder, magtataka tayo na hindi na natin nagagawa. Kaya na nating hindi gawin yung mga bagay na ginagawa natin noon na hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Amen po, pinalaya tayo ni Jesus. Tinubos niya tayo dun sa kasamaan. Amen po. Kaya nga, nung time na tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at nagpapatuloy tayo sa relasyon natin sa Kanya, sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, nandun yung nire-renew niya yung isipan natin. Amen po. At hindi na tayo katulad nung Old Testament, nung time ni Noah. Dahilan bakit ginunaw ng Diyos ang mundo? Kasi puno ng kasamaan ang mundo, at ang iniisip lang ng tao ay puro kasamaan din. Amen po. Kaya nga noon po, tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Amen po. Samantalang ngayon po, tayo po ay patay na sa kasalanan at nabubuhay para kay Kristo. At ang sabi po ng Galatia chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli. Amen po. Tayo po ay tinubos na ni Jesus sa kasamaan. At ang sabi ng Galatia chapter 5 verse 1, sabi niya, pinalaya na tayo. Maging matatag tayo at huwag na tayong papaalipin muli. Saan po ito? Dun sa kasalanan, dun sa kasamaan. Amen po. Kaya nga po ang sinasabi sa atin ng Romans 12 chapter 2 na renew your mind. Patuloy tayong magpabago ng isip sa Panginoon. Sa gayon, malaman natin kung ano yung mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Tunay na nakakalugod sa Kanya. Amen po. So ito po yung ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Number 7, binigyan niya ng buhay ang simbahan. Nagkaroon ng kalapitan ng mga tao sa Diyos. Nagkaroon tayo ng direct access sa Diyos. Ang pinakamagandang regalo po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus. Amen po. At ang pangwalo po ay si Jesus ay dumating para tubusin tayo sa kasamaan.
Ulitin ko po ulit, sabi po ng Galatia, huwag na tayong papaalipin muli. Amen po. So, before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, patuloy na sa mga oras na ito, dalangin namin na patuloy mo kaming turuan ng iyong mga salita sa lahat ng oras, Panginoon. At paalalahanan kami nito sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, anuman, saan man kami magpunta, anuman ang gawin namin, Panginoon. At Lord, salamat sa mga oras na ito, salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa bawat isa sa amin, salamat sa katubusan, Panginoon, ng aming mga kasalanan at salamat sa tinubos mo kami sa kasamaan, Panginoon. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.